Magandang umaga mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ngayon gagawa tayo ng bahay ng native house. Meron ako nakita dito. Ito yung magandang lumot mga ka-farmers. Magandang gawing native design. Ito, ganito. Ang tawag dito is green moss. Kino-culture dito sa ibang bansa at maging dito sa Pilipinas. Pero meron ako nakita nandito sa kahoy. Dami oh. Ayan. Ang ganda oh, dami. Dami po. Dami oh. Ayan oh. Hanggang doon sa isang kahoy. Yan o. Malambot lang mga ka-farmers. Kukuha tayo dyan. Gagawin natin design sa ating native house. Kukuha tayo dyan. Gagawin nating pang decoration doon sa ating triangle house. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Panibagong araw, 7 AM papunta kami sa aming triangle house para ipagpatuloy yung aming nasimulan na bahay ng ating native na manok. Dahil bukas darating na yung ating mga native na manok, kailangan matapos sa araw na ito. Tuloy yung aming trabaho sa aming gagawing kulungan ng manok. One, two, three. Palakasan na naman. Kahapon na itayo natin ang 6 na poste at nakapaglagay tayo ng isang kahoy doon. Ngayong araw na ito, hindi tayo uuwi hanggat hindi natatapos natin ang ating kulungan ng ating mga alagang manok. Since dalawa lang kayo mga ka-farmers at medyo may kabigatan yung mga kahoy, kailangan ng diskarte. Tinali muna namin ng wire at saka dito tayo papako. Itong kulungan ng ating manok, hindi na kailangan ng nibel. Kindat-kindat lang ito mga ka-farmers. Okay na. Ito ng punti. Kailangan tabasan dito ba? Kailangan dito tabasan. Cut. Kailangan tanggalan ng konti para umabot yung ating 4 na pako. Pwede siguro yan. Okay na yung first level. Pangalawang level tayo doon sa unahan. Pag ganyan lang yung ating bubungan mga ka-farmers para mas madali at tipid sa ating mga resources na makukuha natin dito sa ating farm. Let's go! Para matapos na. Exercise ito mga ka-farmers. Instead na mag-jogging tayo, dito na lang tayo sa farm mag-jogging. Pagpapawisan, mababawasan pa ng ilang calories ng ating katawan. Noong nasa abroad ako mga ka-farmers, araw-araw halos hindi ako na aarawan dahil papasok ng umaga, lalabas ng gabi. Halos hindi ka pagpawisan mga ka-farmers. Mahirap sa katawan. Pero dito simula umaga hanggang hapon, tulo yung pawis. Kaya kahit marami yung ating rice na kinakain, nagagamit natin.
Alright. Ito na naman yung challenge. Katulad kahapon, meron tayong inakyat na mabigat na kahoy. Pero ito, mas mabigat mga kaparmers. Ano Brad, ready na? Para matapos, Tagalog. Kunti pa, dusog ko na kunti doon. Ang tanong, kakayanin pa nito? Game. Hindi na, dito na. Para mag ano. Dali na ha? Akit ako ha? Ikaw akit. Hindi na. Ayun na, naisabit na namin. Kabilaan meron na. Malakas na yung pundasyon yan. Yung lalagyan na lang ng bubong yung aming katrabahuin. Pero bago ang lahat, snack muna tayo at magkape. Dahil pag alis namin kaninang umaga, hindi pa kami nakapagkape. Dinala namin dito mga kaparmers para dito na kami magkape. Kasama na yung snack. Kuridas na mga kaparmers. Sama-sama na yung snack at saka pag umagahan. Yung ating triangle house, pending muna. Dahil bukas, masaya na yung ating paligid dahil mayroon na tayong alaga. Yan yung ating bahay. Pasensya na kayo sa linagay na trapal. Sabi ng kapatid ko, design daw yan eh. Gusot mayaman. Snack muna Brad. Ano yung flavor yan Brad? Cappuccino o ano? Purong kape. Ayan yung ating sahig mga kaparmers. Maganda yung kanyang resulta. Lalo na pag nalagyan niya ng vinyl, panalo yan. Tapos idodouble walling natin dito, pinakasiling para maganda. Snack tayo mga kaparmers. Ito yung aming umagahan kasama yung snack. Pandesal sa umaga at snack. Sausaw sa kape. Di panalo. Oh, nag-iba yung ating itsura mga kaparmers. Dahil nga napakatindi ng araw ngayon. Sabi ni Mrs. medyo nag-iiba ng aking kutis. Nawawala na yung aking kutis porcelana. Yung kawayan na ating pinakuha, gagamitin natin ngayon. Yan yung gagamitin natin sa pinakataas mga kaparmers. Doon sa nauna nating video, mayroong nagsasabi na yung bili natin dito sa 20 is mura na daw. Dahil sa kanila may kamahalan. May nagsasabing 100 ang isa sa kanilang lugar. Yung isa nga na kaparmers natin, taga Bulacan, sabi niya 500 ang isang kawayan sa kanila mga kaparmers. Dito napakarami naman ng kawayan. Kaso wala na tayong oras para magkuha. Kaya instead na tayo ang magkuha, nagbayad tayo ng mga tao na sila ang kukuha. Pagdating ng Saturday at Sunday, magdi-deliver sila dito. Dahil yung iba, estudyante, mga kaparmers, yung mga maghahakot. Ang haba niyan. May kabigatan mga kaparmers, pero kayang-kaya naman ng ating katawan.
Sulit. Sulit yung pagod mga ka-farmers. Eh, nakikita yung aking bra. Ang haba. Diyan yan sa taas, lalagay natin. Ito na mga ka-farmers, yung aming papakuan ng bubong. Yan yung papakuan ng yero. Sinukat namin 17 pieces yan mga ka-farmers. Buo na para mas matibay at mas matagal. Pupunasan na lang natin ng diesel para sigurado na hindi kakainin ng bukbok. Umuulan na mga ka-farmers, pero kailangan hindi tayo huminto sa paggagawa dito dahil hindi matatapos pag ating ihinto. Tuloy yung ating trabaho. Ito na kami sa itaas mga ka-farmers. Naglalagay na kami ng papakuan ng yero. Yan na yung aming matatapos. Hindi kami uuwi hanggat hindi natatapos. Kaya Brad? Pero parang alanganin mga ka-farmers dahil kulang kami ng pako. Kailangan namin ng pako, lalo na yung pako sa yero. Ito na naman yung malaking challenge sa ating mga ka-farmers. Kung nakikita nyo, yung mga nakausli na yan, ganito, kailangan natin yan putulin isa-isa. Kaso 5 piraso yan, lalo na doon, ang lalaki. Pahirapan, pero kaya natin yan. Nakita nyo naman, tapos na sa itaas. Lalagyan na lang namin ng 4 na linya. Mamaya pagbalik namin, kasi wala kaming pagpako sa yero, yan po yung aming gagawin. Nakikisama yung panahon mga ka-farmers, malakas yung hangin, hindi umuulan. Kita nyo yung mga kawayan kumakaway. Ang ating naririnig dito ay mga huni ng ibon, mga pagaspas ng mga dahon. Nakakapagod pero hindi nakaka-stress. Tuloy muna namin yung aming trabaho mga ka-farmers. Tapos ko rin putulin yung mga nagpakausli mga ka-farmers. Huwag mahuhulog ha. Yun mga ka-farmers oh. Lagari lang ang aking ginamit. Ito yung pinakalas na aking nilagari. Ayan mga ka-farmers, napakalinis na. Mga 6 na kawayan na hiniwa, yun yung ating ilalatag dyan at papakuin natin para mas lalong matibay yung kulungan ng ating native chicken. Alright, dahan-dahan. Mag-aalas 12 na mga ka-farmers, walang kainan. Ano Brad, kaya? Kaso kailangan naming umuwi dahil wala nga kami pako ng yero. Mamaya pagbalik namin, saka kami magpapako ng yero at saka maglalatag ng net paikot dito. Cut. Ganito yung paraan namin sa paghihiwa ng malalaking kawayan.
Sige. Walang kahirap-hirap mga ka-farmers. Para lang tayo naglalaro. Ito na mga ka-farmers, yung ating ilalagay dito sa pinakaitaas. Ito na yung last. Pagkatapos nito, yero na yung ating ilalagay. Ipapako lang natin, tapos uuwi tayo para sa ating lunch break. Ito na mga ka-farmers, nalagyan na namin ng ibabaw. Ito yung mga hiniwa ng mga kawayan kanina. Para maging malinis, dito na lang ang kulang. Papantayin natin dito sa dulo. Ito yung bawat dulo nito mga ka-farmers, kailangan pantayin. Nagmamadali na. Nakakaramdam na ng gutom. Masyadong mabigat kaya lumalaylay. Last but not the least, ito yung pinaka last mga ka-farmers. Ayos na. Yero na lang ang kulang mga ka-farmers. Uuwi muna kami para makakain. Sa pagbalik namin mamaya, ilalagay yung yero at lalagyan ng range area at lalagyan na ng net. So paano mga ka-farmers, hanggang dito na lang muna. Kami ho ay gutom na sa totoo lang. Magandang araw at magandang buhay sa inyong lahat. Salamat sa inyong suporta. At sa ating mga ka-farmers na bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Ang inyong pagbahagi o pag-share ng ating video ay napakalaking tulong. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mga mahal sa buhay.